Christ-centered and Bible-based songs and messages. DXXM 97.7 FM, People's Radio and Broadcasting Services. Mga kaigsuunan, mga kahigalaan, kumusta? Kini nga huni mo itimailhan nga ang atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios, musulod na usab sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay sulod sa usa ka oras ug tunga. Kini nga programa giisponsoran sa Mindanao Grace Doctrinal Mission ubos sa pagdumala ni Pastor Bob Reo, gisuportahan usab sa mga lokal nga kasimbahanan sa Davao Region. Grace Christian Church, Alcantara Comunal Tibungco, Davao City, Grace Christian Church, Chadim Subdivision, Panabo, Davao del Norte, Grace Christian Church, Tugwak, Libwak, Babak Island Garden City of Samal, Grace Christian Church, Ula, Los Amigos, Davao City. Aduna usab kita mga kaubanan nga kasimbahanan sa Bohol, Grace Christian Church, Bohol Incorporated, number 12, Old Airport Road, Purok 4, Boy District, Tagbilaran City. Ubos usab kini sa pagdumala ni Pastor Bob Reo. Ug usab sa CDO, Grace Christian Doctrinal Incorporated, Masteron Avenue, Zone 8, Upper Kanituan, Cagayan de Oro City. Ubos usab kini sa pagdumala sa atong higala, Pastor Henry Magto. Aduna usab kitay simbahan sa Baliki Grace Christian Church, Purok 1, Dwaling Alyusan, North Cotabato. Ug usab ang nagdumala dito mao si Pastor Dominador Capa Blanca. Usab si Pastor Jose Milsar Toto Istimber. Siya usab ang nagdumala sa Purok Waling-Waling, Purok 2, Midsayap, North Cotabato, Grace Christian Church. Aduna usab kitay mga kasimbahanan sa Oroquita City ug bisan man sa Labason City. Ang sa Oroquita ubos usab kini siya sa pagdumala ni James Amis. Ug sa Labason ubos kang Dodo Baldinas. Ginaabi-abi usab kini nga programa sa People's Radio and Broadcasting Services. Ubos DXXM 97.7 FM Radio. Ubos sa pagdumala ni Pastor Mike Nies, uban sa iyang maabi-abihon nga mga personnel, DJ Well, DJ Ga, ug DJ Gab. Kini ang inyong mga alagad sa kahanginan, Pastor Federico Andoy, Pastor Ruel Gallo. Makig-uban kaninyo sulod lamang sa usa ka oras ug tunga. Boyno Pastor Ruel, adto ta sa pagtimbaya sa atong mga listeners. Salamat Pastor Fed. Unahon ako sa pagtimbaya atong station manager, no? Si Pastor Mike Nies. Pastor, mayong hapon. Yes, mayong hapon, uban Pastor sa imong Mike. Panimalay. O ako sab nga gitimbaya, Pastor Fed, ang ato ang mga loyal nga listeners diri sa People's Radio Broadcasting Services, 97.7 FM. Diri sulod sa Davao del Norte, Davao de Oro, o partly sa Davao City. Mga kaigsunan, kung asa mamong dapita karon nga kapunon, ako nagapanginaot nga naa kamo sa maayong panglawas o kapiskay, no? In spite sa pandemic, in spite sa mga quarantine restrictions, health protocols, padayon yapon ta sa pag-asdang sa atong espirituhanon nga pagpangalagad, no? Mga kaigsunan. O kung gitimbaya pud Pastor Fed, ang mga kaigsunan nato sa Grace Christian Church of Panabo nga diha makita sa Chadim Subdivision Phase 2. Yeah, mayong hapon. Mayong hapon, mga kaigsunan. I hope nga nakapaminaw mo karon.
Og ako po dahil nga gitimbaya Pastor Fred ang atong kaigsuonan diya sa Libwak Tugwak Babak Island Garden City of Samal, no? Nagapanginaot ako nga nagapaminaw tumaigsoon diya Vicoy family, Lutang family og Umaga family, no? Yes, maayong hapon kaninyong tanan diha, no? Mayong hapon, no? I hope nga nagapaminaw mo. Og gitimbayo sabday nako si Esther Gamo na nasa buhangin nagapaminaw sa atong programa Pastor Fred. Amen. Og sa live stream na to nagapaminaw pod si Grace Hari diya sa Marbel, South Cotabato. Yes, keep on. No? Keeping on. Nagapaminaw gisiya, Sister Pastor. Grace, no? Yes. Kinsa pa ba? Atong mga kaigsuonan diha sa Tibungko, no? Yes. Atong pinalanggang asawa diha Pastor Fred sa Palingkir o ba ni Jeric nagapaminaw po yes, sila karon. kay Bebet, no? Kay Jeric, no? Yes. Maayong hapon. So naay gitunol si Brad Nanti sa kwadri. Happy birthday Rogine Claire Kagampang, anak ni Robilin. Oha. No? Pagumangko nimo ni Brad na, no? Maayong hapon ug happy birthday, no? Happy birthday. So karon daw. So salamat sa Ginoo. Rubilin, apelido na Pastor Roel? Kagampang. Kagampang. Bali kuan ni pagumangko ni Brad Nanti. Yes, happy birthday gyud, no? Happy birthday. Pastor Fred, ako sang ihatag sa nimo ang imong pang panimbaya diri dapita sa local, no? Before Sige. tabal sa atong live streaming. Alang sa tanan nga mga nagasunod sa atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios, among ginatimbaya ang tanan nga mga nagasunod nining atong programa, gikan sa Davao Oriental, Davao del Sur, Davao del Norte, Davao de Oro, o bisan man sa Davao Occidental. O ingon man sa Davao City. Aduna mo kita 5 ka probinsya sa Davao Region, no? Yes. O adunay pipila ka city ni daghan ni atong mga city sa Davao Region, no? O mayong hapon kaninyong tanan, no? Lakip na lang nako pag timbaya ang atong mga kaiglesiyahanan sa Grace Christian Church Tibungko, Grace Christian Church Ola, Grace Christian Church sa Panabo, o bisan man sa Grace Christian Church Samal sa Tugwak, no? So mayong hapon ka na itong tanan. O ilakip na ko ang atong mga kahigalaan, mga kaparyentihan sa Camiguin area, o bisan man sa Luzon. Tanan nga mga nagasunod nining atong programa, no? Magaingon ako kaninyo mayong hapon sa tanan. O para sa atong live streaming Pastor Roel, akong ihatag sa imo Pastor Roel ang pagtimbaya. Okay, salamat Pastor Fred. Unahon ako pagtimbaya dito sa Nevada, no? Las Vegas. Daghan kay tag mga listeners diya Pastor Fred. Si Pastor Roger Gallio, Pastor June Gallio, Pastor Jaime Gallo. Jaime Gallio. Tulo ka Gallo ginadya Yes. Pastor Roel, no? Nagapamuhat po na sila diya Pastor Fred. Amen. Mga frontliners po sila diya sa Ginoo. So uban ang mga kamembruhan sa mga kasimbahanan. Salamat sa inyong pagsunod sa atong programa. O gitimbay usab nako di ay si Auntie Maymay o si Uncle Rudy sa Yes. Cisneros Mm, diya sa Missouri, Pastor. Missouri, no? Yes. Yes, mayong buntag kaninyong tanan diha. O si Inday Marlin Dollar, mayong pagpaminaw day. Kay Dadang, O katidang Hoffinger. Hoffinger, mayong and pagpaminaw then tidang. kay Pastor Nonoy Arsinas Yes, Pastor Nonoy and Arsinas. family. Imong- Kay mayong hapon kaninyong tanan din no, o adto kita sa Canada kay Sir Anuver and family o bisan man kay Sister Eden. Sister Eden, no? Ato yung ginabalik-balik kini kada Domingo Pastor Roel, Mhm. at least kahibalo sila nga nata nagapadayon tanin atong programa, no, kada Sabado. Yes. Usab anhi kita sa Thailand, kay Grace Tagaylo and family, bisan man kay Bon Castañeda and Yes. family usab, kay naman iyang pamilya na dito usab Pastor Roel, no? Og diri sa Japan kay Ian, no?
mayong hapon diha kay Ian, and then kay Jerwell, kay Isra, o bisa man kay Rosel, no? Diri usab kita sa Singapore kay Chelo Tambi, no? Mayong hapon kaninyong tanan dinha. Nato isa sa Hong Kong nimo Pastor Well, Yes, timbayan na po, Sister Pastor Shirley, no? Sumili, Igsosye, no? Mayong pagpaminaw. I hope nga nakakadiya sa may panglawas kanunay, safety sa trabaho pod. Salamat sa pag-monitor sa atong live stream. Yes, sa Hawaii day Pastor Well, aduna kita mga listeners usab sa Hawaii, Oo. mga pariente gihapon nimo Pastor Well. Ihatag na ko sa imong panahon Pastor Well. Akong gitimbaya, no? Ang mga kaparintihan diyan nga nagasubay-bay gud pasupid sa atong programa, si Agustin Villanueva, Salvador Villanueva, June Ongki, no? And family, no? Salamat sa inyong pagsubay sa pagsunod sa atong programa. Yes, og usab atong hatagan og pagtimbaya ang atong mga kahigalaan nga mga pastors Pastor Well. Una sa Bohol si Pastor Bob Reo. Pastor Bob, mayong hapon diha, no? Hapon, Pastor Bob. Salamat sa imong padayon nga pag suporta ning atong programa. Og salamat nga nakaabot na usab kita 1 year, no? Mag 1 year kita karong Sabado. Sunod Sabado, anniversary na nato nining Pilahay ra Pastor Ped, no? yes, pilahay lang yun. So, anibersaryo na nato nining atong programa sa radio. Usab sa atong higala sa Cagayan, Pastor Henry Magto, no? Mayong hapon sabda, Pastor Henry, no? Kumusta ang atong mga buluhaton diha sa Cagayan, no? We are praying ang atong buluhaton din ha, muhinay-hinay kamang padulong sa Hinguog, Butuan, padulong sa Surigao, no? O balik po diri sa iligan ug asa man ang mga opportunity nga diin ang buluhaton sa Ginoo masabwag yun o usab padulong diri sa Bukidnon. Kami ni Pastor Rowell diri sa Davao Region, ginaampo ginamo nga ang Davao Region mahinay-hinay po na to kasaturate kini siya, no? So salamat sa grasya sa Dios nga diin iyahag yung gihatag kanato ang opportunity sa pagpangalagad kaniya o hatagan kitag dapit geographical location alang sa ato ang buhat sa mga buluhaton diya sa kabubuton sa Dios. So far mo kana ang atong pagtimbaya o wala naman siguro kita nakalimtan Pastor Rowell, no? So kung wala na kita nakalimtan sa atong pagtimbaya, maghatag na kita o espesyal nga awit. Yes. Not my will, but your will, Lord. Amen. Kami nakagkat. Not my will, but your will, Lord. Not my wants, but your wants. I am willing to follow your will in my life. I am willing to do. I am willing to go whatsoever your will in my life. Here I am, use me, Lord. You're my Lord in my life. You're the King in my life. You're the King in my will. I am willing to do. I am willing to go whatsoever your will in my life. There's a hardship and tiredness, still I'll follow your will. There's a danger and sickness, but my mind now is fixed. I am willing to do. I am willing to go whatsoever your will in my life. Here I am, use me, Lord. You're my Lord in my life. You're the King in my life. You're the King in my will. I am willing
whatsoever your will in my life. Even in sadness and goodness, I will honor your name. Even in death and in tragedies, I will glorify your name. I am willing to do, I am willing to go, whatsoever your will in my life. Here I am, use me, Lord, you're my Lord in my life. You're the King in my life, you're the King in my will. I am willing to do, I am willing to go, whatsoever your will in my life. I am willing to do, I am willing to go, whatsoever your will in my life. Mao katong awit nga naguluhan, not my will but your will, Lord. Naghisgot kadto Pastor Rowell sa usa ka magtotoo. Yes. Nga diin totally surrender na gyud siya sa kabubuton sa Dios, no? Mo ang pagsunod sa kabubuton sa Dios, sa plano sa Dios sa iyahang kinabuhi. Wala no, na gyud na ikuan, Pastor? No turning back na. Wala na siya gikawilihan pa? Wala na, no regret na ni siya, ha? No surrender kay dili na ni siya, di na ta dapat magpareha Pastor Rowell sa kinabuhi sa asawa ni Lot bitaw nga nahimo na hinuon siyang asin, Oo. pillar of salt. Nawili pa gyud. Tungod kay milingi siya sa likod, so kinatuwa wa na ni siya lingi ay, no? Tuloy-tuloy na gyud ni siya hangtod nga mawala ang atong gininhawa ni Pastor Rowell o mabutan kita sa rapture. Yes. O nag-ingon ni Apostol Paul, Pastor Fred, nga the more nga magka-positibo, mahamtong ang usa ka magtotoo, magka-less iyang interes sa kalibutan. Mawala gyud ang iyang interes sa kalibutan kay magiging spiritual naman siya. Kung magiging espirituhano na siya, ang iyang panghuna-huna niya na Pastor Rowell, sumala pa sa Roma 8, 2 nga to sa 5, maghuna-huna siya sa mga espirituhanong mga butang. Yes. Bueno, Pastor Rowell, mura natin nakalimtan usa nga wala matimbaya, Pastor Rowell, akong ihatag sa imong panahon. Yes, na-monitor na mo diri sa among cellphone, nag-monitor po day nato karon ato ang kaubanang pastor, no? Higala. Igala, kaubanan na gyud nato sa Spring Baptist Church ni sa una sa Maa. Akong gitimbaya si Pastor Carpo Urbano. Yes, mayong hapon, Pastor Carpo, no? Yo, mayang hapon, ang iyang simbahan makita sa Shanghai Village, Sa Matina Playa. Aplaya, Davao Yes. City. No, salamat sa pag-monitor sa ato ang programa, Pastor Carp. No? Yes. Among pang hinaot nga anagid ikaw sa pagpadayon, pagdasmag sa mga buluhaton nga gihatag sa Dios nga na kanimo, no? Dasmag yun, no? Dasmag yun. Kay kung mag-stand still ta din ha, wa man na irog, no? Kinalom, Yes. dasmag yun. Mm. Abantig yun, no? Wan yun. So, abantig Onward Christian Onward soldier, Christian soldier gini Pastor Rowell, no? Yes. Well, salamat niya na. Salamat kay Pastor Carpo, no? Well, adto na kita karon sa pagsugod sa pagtuon sa pulong sa Dios. Hinumduman nato kini atong programa, duhay mission ini. Ang una, pagtuon sa pulong sa Dios para sa mga magtotoo nga kinahanglan magatubo ngadto sa paghamtong pinagi sa pulong sa Dios. O nga ikaduha nini evangelism para sa mga tao nga kinahanglan og kaluwasan. Yes. O karon mo adto na kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apan sa dili pa kita magatuon sa pulong sa Dios, akong hangyon si Pastor Rowell sa paghatag sa pagampo. Okay, salamat Pastor Fred. Ato siya timbaya po din ako dahil si Pastor Aljon Giliran, no? Yes, may Pastor, hapon, mayong Pastor hapon. Aljon. Okay, magampo ta. Kanimo Dios, salamat usab nining laing Sabado no sab nga naka-ere na pud kami ni Pastor Freddy uban ni Brad Gister, Brad Nanti o si DJ Well. Salamat amahan nga gitugyanan usab kami nimo ug lain usab nga kay gayunan
aron mahimong mga galamiton nimo amahan sa imong buluhaton. Walay amuan ni amahan. Amen, God. Kundi usa lamang kami ka mouthpiece or galamiton sa imong buluhaton. Amahan, ako nagaampo sa teaching ministry of the Holy Spirit nga mao'y magalihok amahan sa mga listeners karon nga kahaponon ining programa. Ako nagaampo nga samtang duyog o subaybay sila sa maong pagtulunan sa 10 problem-solving devices nga masabtan nila ang imong pulong sa yano, pinagi sa lamdag sa balang Espiritu Santo, o kini ilang masabtan, ilang matuhuan, o ilang makinabuhi sa ilang Kristohanon nga pagpangalagad. Salamat kayo, amahan, sa imong pulong nga maugay maghatag ka na mo og lahutay, amahan, or endurance sa among Kristohanon nga pagkinabuhi. In spite sa panahon sa pandemic, pansalamat, Lord, nga makaingon jud kami nga all things work together for good kung kami magpositibo gid sa imong pulong. Kay kung wala gid siguro pulong nimo, amahan, inaron nga panahon, diriyot gid kayo, amahan, nga maka-react gid mi sa maong sitwasyon. Pansalamat sa imong pulong nga mao ginagahatag kanamo og lig-on og among magamit sa among Kristohanon nga pagpangalagad. Og mao po'y makahatag kanamo ang imong pulong, amahan, og kapahulayan nga dili kami magpanik or mag-self-pity, kundi amahan, malig-on kami, amahan. Kay mo gingon ni Apostol Pablo sa Pilipos 4:13, I can do all things through Christ. Salamat, amahan, sa imuhang pagkagrasyoso. Ubani kami sa among nabilin nga panahon. In Christ we pray. Amen. Amen. Salamat, Pastor Rowell. Boyno, ang atong pagtuon karon padayon pa kita gihapon sa 10 problem-solving devices. O anaa na kita sa number 7, Pastor Rowell, no? Yes. Nahuman na kita ang una nini mo ang gitawag filling with the Holy Spirit, rebound technique, faith trace drill, grace orientation, doctrinal orientation, personal sense of destiny, ug karon ana na kita sa personal love for God. And then padayon kita dito sa ikawalo nga mo ang impersonal love for all mankind, and then sharing the happiness of God, and then occupation with Christ. Yes. Well, mga kahigalaan, mga kaigsunan, focus kita karon sa number 7 nga mo ang personal love for God. Boyno, Pastor Rowell, sa dili pa kita mag-aadto, magabasa ako diri sa Hebrews 4:12 nga nagingon, kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Well, akong ihatag kang Pastor Well para sa pagsugod sa pagtudlo sa personal love for God. Salamat, Pastor Fred. Mga kaigsunan nga nagapaminaw karon, I hope nga namoy Biblia din na, no? Ballpen o sulatanan. Kay nindot kayo ni ang atong pagtuon. Nakakita karon sa 10 problem solving devices, no? So kini nga pagtuon ginganlan na mo ni Pastor Freddy og frontline of troops, no? Mga panagang ba? Kung mabot ka na to mga pagsulay, mao kini ang mga panagang na to. Aron dili mo penetrate ang adversity sa tuwa, nga aron dili ta ma-stress, no? Tinod ka na, Pastor Well. Oo. So naay pulong sa Ginoo nga kining gitawag og 10 problem solving devices. So karon mga igsoon niya natak sa ikapito or number 7 nga mao ang personal love for God. So unsa nga love ang gisgutan nato diri, Pastor Fred? Oo. No? Gitawag kini og philos. Pelos, no? No? Philos love. No? So, inumduman na to nga namanggoy ginatawag nini og agape og eros, no? Oo. Ang agape naghisgot ka na siya mitungod sa the love of God. Ang eros kanang gitawag nato og paghigugma ka na siya, Pastor Well, sa imong
gitawag natog opposite sex, no? Mm. And then ang pilos mo kining gitawag natog personal, no? Oo. Personal, no? So mo kining atong gitun-an karon nakita sa pilos, no? Sige, Pastor Well, ipadayon daw, Pastor Well. Okay. Salamat, Pastor Fred. So, number 7, ang topic na to, personal love for God. So, ang love nga gisgutan rin, fellows love. So, the Bible commands us to love God. Makita sa Matthew chapter 22, verse 37. You shall love the Lord your God with all your hearts, with all your soul, and with all your mind. O sa Deuteronomy chapter 31 verse 6 to 8, no? Ingon diri, personal love for God brings courage. And the love, He is the one who goes before you. He will be with you. He will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed. Ug sa Mark 12:30, gingon usab nga, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. So gisugo gid ta, Pastor Well, no? Yes, the Gisugo. Bible commands us to love God. Gisugo gid kita nga atong higugmaon ang Dios apan unsaon pagkabot ni Pastor Well kung dili kita positibo sa pulong sa Dios, no? Oh, yes. Hinumduman nato nga sa 8 gates of the palace ang perceptions and application of Bible doctrine sa 8 gates of the palace gisgutan din na Pastor Well nga mo'y stepping stone para nga ang usa ka magtotoo moabot gyud siya ni ining gitawag personal love for God. Personal love for God. Kasi dili man nato mahigugma gud ang Dios kung moingon kulang kita sa mga pulong sa Dios sa ato ang kalag. Oh, yes. So busa importante ang pulong sa Dios, perception. Mao kana ang pagsabot and then metabolization. Oo. Mao kanang pag-digest gyud kung saan buti pasabot niya nga pulong sa Dios and then application. Mao na nang pag-aplikar sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi. Oo. So every time nga gina-aplikar nato ang pulong sa Dios, na-develop ang atong paghigugma sa Dios. Personal love for God. Tama. Now, hinumduman nato Pastor Well, no, nga kining personal love for God gitawag kini siya og virtue. Now, padayon Pastor Well, murag na kay kasulti Pastor Well. Naipangutana diri Pastor Fred. I have a question for you, no? Naday pangutana Sige. sa kanako, kanimo karon nga nagapaminaw. Ingon diri, how can you love someone that you do not know? Tinuod ka na, usa ka na Dili, dakong pangutana. Kung saan mapagkaigugma sa sabi siya sa someone Sa usa ka sa tawo. usa ka tawo nga dili wa ka nibaw niya. O wala nimo siya makita. Wala mo siya kita, ano, wa ka kailan niya. Mm. So when the Bible tells us to love God, it implies we must know Him. Amen. Nagpasabot ka na siya Pastor Well nga mahigugma lang dahil nimo ang Dios tungod kay na kay intimacy sa iya Yes. tungod sa pulong sa Dios. Yes, na kay personal nga relasyon Na kay kaniya. personal nga relasyon sa iya Mm-hmm. Kay unsa man niyo paghigugma nga di man makita ang Dios Oh, yes. o wala pa ka naka ila kaniya, so importante gyud nga mailhan nimo siya, pero mailhan nimo siya o mahigalan nimo siya pinaagi lamang sa pulong sa Dios. Oo. Busa pag-ingon niya din nga you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Naghisgot siya may tungod sa imuhang intimacy with the Lord Jesus Christ, Yes. no? Buti pasabot nga na-develop ang imuhang relasyon, no? Oo. Nagyud mo intimacy. Now, kung maghisgot kayo tag intimacy, na mo'y closeness, no? Nagyon mo kuan Oo. kanang Ado na mo'y fellowship. fellowship, Ado no? na mo'y pagpakigsandorot. Oo. O nagpasabot ka na siya nga ang imong kinabuhi o ang iyang kinabuhi adunay permanente nga kontak Pastor Well Oo. kay ang higala ingon ani manggod ni. Kung higala ta ka, ganahan jud ko nga makiguban nimo. Oo. Pero kung dili ta ka higala, okay ra sa kuwag, di na ko ka makita sa usa ka adlaw o sa usa ka bulan o bisan pag usa ka tuig, okay ra, no? Kuan na siya. Mm.
murag occasional lang ba? Oh. No? Pero Kung- og kanang close jud kayo, apil sa higala. GC, Oh. group chat, no? Or circle of friends. Aya, kung higalay gud nimo siya, pangitaon nimo siya Pastor Roel. No. Nagahandom ka sa iya, kanunay ka nga nagahuna-huna sa iya. So apil lang imong thinking din no. Ang usa ka tawo nga imong gihigugma, gusto ka kanunay nga maghuna-huna sa iya. Gusto ka nga kanunay nimong makita siya, gusto nimo nga kanunay makaistorya siya. Sumo ka nang nahitabo sa usa ka magtotoo nga nagatubo nga sa pagkahamtong, sa dihang na-develop ang iyang personal love for God, gusto siyang magatuon sa pulong sa Dios, Oo. gusto siyang magapakig-istorya sa Dios, pinagi sa pagampo, gusto siyang magapakig-fellowship sa Fellowship, Dios. yes. Ang iyang Matagkaroon- pagkapari, matag karon og unya. Oo. Mm. kuan yun, intact. Mao gina Oo. importante gina ang atong pagkapari Pastor Oo. Roel nga kasi ang priesthood man gud mao ang atong relationship with God, no? Yes. Ug busa imong iplastar ang imuhang gitawag na to relasyon nga to sa Dios, okay ba o dili ba? Mao no? ginay pinaka-importante, number one. Oh, mao na, no? So, ang personal love for God, atong timan-an kini siya Pastor Roel, aduna kini siya napulo ka mga aspects. Oo. Pero ako lang isulti sa ang isa diri nga nagahisgot may tungod sa personal love for God is a giant step towards spiritual adulthood. Yes, yes. Di ay, ang kining personal love for God di ay, dili kini siya makabot sa usa ka magtotoo nga wala pa motubo nga tos pagkahamtong. Dili pa niya kayang mahigugma ang Dios ni Pastor Roel, no? Tungod kay kinahanglan kini siya og intimacy. Yes. Ang usa ka bata pa diya sa pagtuo o bago pa siya nagatuo, dili pa niya matagamtaman ang insaktong pakigsandorot kauban sa Dios. In fact, ang iyang prayer life niya na dili pa kayo nindot. Ang iyang pagtuon sa pulong sa Dios niya na putol-putol pa. Ang iyang pagpangalagad niya na siguro magkatumba-tumba pa. Dili pa ligon, dili pa ligdong Pastor Roel. Ug busa ang gisgutan din it is a giant step towards spiritual maturity. So, ang maka-experience lamang niini ang usa ka magtotoo nga diin niabot siya sa gitawag gate 5 sa iyahang gitawag pagtubo diya sa espirituhanon nga kahimtang. Well, bueno Pastor Roel, murag daghan kay ikasulti diha Pastor Roel. Okay. So, salamat, Pastor Fred. Okay. So, question dere, the more you love him, the more you want to learn about him. Amen. No? So, if you want to test how much you love God, no? Mambasa ba nato na sa 1 John 5:3, for the love for God means that we obey His commands. No? So, ang importante yun kayo ang impersonal love, Pastor, sa usa ka believer, no? Personal love for God. Kay naghisgot man ta diri og 10 problem solving devices. Oo. Kani mao man ni atong gitawag og unsa itong ipangalan ani katong mga Spiritual self-esteem. gitawag ni siya nato og mga front line of troops man ni, Oo. no? So naghisgot man ta sa atong Christian way of life, no? Now, naipangutana diri, how does personal love for God solve the problem, Yeah. no? Of no motivation while suffering Yeah. for blessing, ana? Oh, tinuod ka na. No? Kung ikaw wala jud kay paghigugma sa Dios sa imong kinabuhi, kung adunay mga pagsulay sa imong kinabuhi, Istanbul din kanina Tumba ka gyud. tumba kay gyud Oh. Pero So- sa dihang nahigugma ka sa Dios, niabot na ka sa personal love for God. Bisan man sa mga pagsulay sa imong kinabuhi, Makabarog ka gyud. makabarog ka. Yes. Now, kinahanglan dili na to kini siya i-misinterpret Pastor Roel, no, kay usay magunahuna na po ng mga tao niini nga magantos na lang jud ko to prove nga akong gihigugma ang Dios. Dili po dingunana, no. Wala nagpasabot nga atong sulungon ang katong mga pagsulay sa atong mga kinabuhi aron nga ma-prove na to sa tao ug sa Dios nga strong kita nga magtotoo. Yes. Dili kana, no. Yeah. Ang Dios aduna say kaugalingon og insaktong panahon o timing Yes. para sa mga pagsulay sa atong mga kinabuhi. Oo. Og nakahibalo siya sa level sa pagsulay
nahibalo siya sa timing sa saktong panahon, ug nahibalo siya og kinsa nga tawo ang Yes. dapat niyang pagasulayan niya na. Yes, kay sa 1 Corinthians 10:13 ba na nga Oo. ang Ginoo dili mohatag siya og Pagsulay. pagsulay nga mubiyan sa atong capacity. Dili. Oo. No? So, Nya, ang nakanindot pa gid diha sa second stanza nga kung musalig ka niya, nag-provide po siya glutsanan. makalusot ka, Oo. no? Maka-escapo ka. Oo. So, unique kini siya sa usa ka tawo, no? It might be maangkon nimo sa diyang nagatubo ikaw sa pagkamtong, o kaha it might be dili pa ni angayan sa kuha. O it might be nga pwede na ni siya kang Pastor Rowell, o kaha pwede na ni siya kay Gister, no? Yes. Well, ang Ginoo mo inahibalo niya ng tanan. Siya ang naghahatag og insaktong pagsulay para ra pud sa espirituhanong pagtubo sa usa ka magtotoo. Yes. So importante ka na ang masabtan nato kana, no? Kaya atong nakita din ha, ang personal love for God, yes, dili ni siya basta-basta matandog o matay og Pastor Rowell sa mga pagsulay sa kinabuhi. Yes. Tungod kay ang iyang paghigugma sa Dios, dili matandog sa mga pagsulay, mas nagpalabi ang iyang paghigugma sa Dios kaysa mga pagsulay sa kalibutan, no? Yes. Sige pa dayon, Pastor Rowell. Okay, no? So, unsa kitong pangutana diri? Ganiha, how does personal love for God solve the problem of no motivation while suffering for blessing? Number 1, personal love for God motivates the believer who has advanced to spiritual self-esteem to continue advancing while suffering under providential preventive suffering. Unsa man na ang providential preventive suffering, mga igsoon? Pastor, unsa na siya? Ang providential provident suffering is your tunok ba? Oh. Thorn in the flesh that prevents you from becoming arrogant because of the amount of doctrine you have learned since you become positive towards doctrine. Hindi ta Pastor? Sige kay kasulti. Siguro base makuan ka mo din ha, no? Mao ka na ang kinabuhi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians, no? At makita din na sa life ni Apostle Paul sa 2 Corinthians, chapter 12, no? Nga nagisgot ka na mahitungod sa iyahang tunok, sa iyahang lawas, no? Nga din, at first, yes, primero, na-surprise si Apostol Pablo kay nag-pray siya na 3 times. Pero sa iyang pag-pray niya na, wala gikuha sa Dios ang tunok sa iyang lawas. Oo. Tungod kay ang Dios adunay purpose. Yes. Dito nakita ni Apostol Pablo nga dili diay siya dapat magaampo sa pagkuha sa thorn in the flesh tungod kay adunay katuyuan ang Dios sa iyang kinabuhi. Kato diay nga tunok mao ditong gitawag providential preventive suffering. When I am weak, Oh. I am strong. So dito naligkon si Apostol Pablo Yes. sa diyang adunay mga pagsulay sa iyang kinabuhi. Oo. Pero dili ito nga gihandom ni Apostol Pablo ha, Oo. kundi kato gihatag sa Dios sa iya sa katuyuan nga gikan sa gitawag nato personal love for God, mo advance pa siya nga to sa impersonal love for all mankind, hantod na nga moadto sa momentum testing or spiritual maturity. Ang katuyuan di sa pagsulay ni Apostol Pablo para nga magatubo pag siya. Advance Kanya nga time base mo gawas ang iyang arrogance apan tungod sa tunok sa iyang unod nitong panahon na the more nagpaubos siya sa Dios sa kabubuton sa Dios sa iyang kinabuhi. Yes. Og wala atong nakita din mo nang mingon sa Apostol Pablo, when I am weak then I am strong. So buot na yung pasabot, nalig-on siya, no? Sa dihang adunay mga pagsulay sa iyang kinabuhi. Nya giingnan siya diri nga my grace is sufficient for you. Yes, mao ka ng tubag, my grace is sufficient for you. Yes. Now, hinumduman na to nga sa 10 aspects, ang number 2 is personal love for God is a virtual love directed towards God. Mao kining gisgutan din nga bisan adunay mga pagsulay sa atong kinabuhi, no? Tungod sa imong tinuod nga paghigugma sa Dios. Now, the word virtual love, that means your true love for God. Tinuod na bagid nimong gihigugma sa Dios. Na usay dili nimo ni siya makita o dili nimo masabtan, Pastor Rowell, kung tinuod na bagid nimong gihigugma ang Dios sa imong kinabuhi. Oo. Now,
ikaw lang mismo ang makadetect niini kung gihigugma na bagyo nimo ang Dios sa imong kinabuhi. Na usa ka example ni Pastor Rowell, halimbawa nay bulhaton karon para sa Ginoo, nay pagtuon sa pulong sa Dios karon. Unya at the same time nay transaction, Pastor Rowell, halimbawa negosyante ka. Oo. Nay dako kay nga transaction karon nga posible mo ginansya ka og 1,000 or 100,000 ba, no? Pero kung nasabtan nimo kung saan ang pinaka-importante sa imong kinabuhi, ang pinaka-importante sa imong kinabuhi mo ang mga butang sa eternity. Nya muradyo jud ka. Oh, Arong adlaw. tungod niya na dili nimo ikambyo ang imong buluhaton sa Dios sa Oo. transaction nga maka-gain ka og Oo. thousands or 100,000 ba. Nagpasabot nga gihigugman nimo ang Dios sa imong kinabuhi niya na Pastor Rowell. Siya gyud imong gipili. Buti pasabot nga ang personal love for God adunay nagpasabot nga tinuod gyud ang imong paghigugma sa Dios. Yes. Kasi kung ikambyo man lang gud nimo siya Pastor Rowell sa usa ka butang, imbis na kay bulhaton sa Dios, tungod kay nakita nimo ang butang sa kalibutan nga makakwarta ka didto, nagpasabot nga ang kalibutan pa gyud ang imong gihigugma. Busa ang 1 John 2:15 to 17 nagaingon gyud din ayaw higugma ang kalibutan ni ang mga butang sa kalibutan. Kay kining mga butang sa kalibutan ang iyang gisgutan din mga temporaryo lamang, no? Yes, Lumalabay lamang. Tama So, ang usa ka magtotoo nga nagtubo nga tos pagkahamtong, maghuna-huna siya sa mga espirituhanong butang. Ug busa sa iyang paghuna-huna sa mga espirituhanong butang, mga butang nga espirituhanon ang iyang ginalantaw kanunay, mga butang nga langitnon, Oo. mga butang sa eternity, mga butang sa pagpangalagad sa Dios, mga butang nga makapalig-on sa lawas ni Kristo, pagpangalagad kang Kristo, evangelism, o unsa pa nan dinha, mo ka na ang ihang panglantaw siyang kinabuhi. Apan kung dili pa siya hamtong nga magtotoo, musilip gina siya sa kalibutan, Pastor Rowell. Mawili pa. Mawili na siya sa kalibutan. Yes, yes. Ug busa kung magabasa ikaw sa Roma 8, matud pa din ang usa ka tawo nga espirituhanon kanunay nga magahuna-una sa mga butang nga espirituhanon. Yes. Apan kung ang usa ka tawo kalibutanon, maghuna-huna pud siya permanente sa mga butang nga kalibutanon. So, nagadepende kini siya sa spirituality o carnality. When a person is spiritual, he will always think about spiritual things. Like heavens, like God, like eternity, unsa mahitabo nato sa eternity, Oo. sa Bema Seat Judgment, the rapture of the church, mga lagad jud siya sa Ginoo, magtuon siya sa pulong sa Dios, prayer, mo na iyang mga priority siya ang kinabuhi. Pero kung wala siya magtubos pagkahamtong, babay sa ni mga butangan ni, no? Balik sa kalibutan, balik lang ta pagka Domingo siguro, no? So murag mahimo lang kang Sunday workers para sa Ginoo, no? Yes. Kana Pastor Rowell, padayon na Pastor Rowell. Okay. So, letter B, self-esteem, no? Might be defined as respect for self, satisfaction with oneself, or a good opinion of oneself. But those are superficial definition. Self-esteem is confidence in what you know and how to put it into operation. What has only been a characteristics of few great leaders in history is now available to each of us as a believer. Spiritual self-esteem, maximum humility, Yeah. and minimum arrogance. Tinawag ka na siya, no? Confidence, no? Oo. Or confidence, no? Kuya kayo, no? Mm. Kaning statement? Wala kay pagka-arrogante, Yes. na kay pagpaubos. Yes. Mao na sa pag-handle sa ministry, no? Inanigid ang ato ang motivation, no? Ang self-esteem, spiritual self-esteem is maximum humility and minimum arrogance. It is confidence in God, confidence in the Word of God metabolized in your soul and circulating in your stream of consciousness. No, balikan nato ning spiritual self-esteem, Pastor Rowell, kay kini ba yung spiritual self-esteem mo ba yung ganiyang gisgutan din sa personal love for God? Oo. Kasi dili ka the moment
Kasi ang gate 4 na to is gitawag na to perception and application of Bible doctrine. Ang gate 5 na to mo ang spiritual self-esteem. Now nganong gitawag ka na sa spiritual self-esteem? Yes, tungod kay na develop ang imong personal love for God. Ang personal love for God mao kana siya ang gitawag na to motivational virtue. Yes. Nadunggan ako sa mga Pastor Robel, naghisgot ka og motivational. Yes, mo ka ng motivational virtue na to nga nganong nagapangalagad ta sa Dios, nganong mohigugma ta sa atong isig ka tawo, nganong magtuon ta sa pulong sa Dios, mao nga nganong nga magantos gyud ta sa pagpangalagad, nganong maggasto ta sa pagpangalagad. Yes. Tungod kay naay motive sa sulod sa imong kinabuhi, tungod sa imong paghigugma sa Dios. Oh, yes. So, gitawag siya og motivational virtue. So, yes, ang usa ka magtotoo nga miabot na siya sa iyang tinuod nga paghigugma sa Dios kasi virtue man lagi ning personal love for God, Pastor Well, no? Dili man ka pwede mahigugma sa Dios kung dili tinuod ang imong gugma sa Dios. Ug ikaw man lang mismo ang makaingon ini. In fact, sa daghang experience sa imong kinabuhi, makita nimo og tinuod na ba gyud nimong gihigugma ang Dios sa imong kinabuhi. Usa lang ka butang, akong ibutang nga example sa inyo ha. Kung ang pulong sa Dios dili pa priority sa imong kinabuhi, nagpasabot nga wa pa jud ka nahigugma sa Dios. Kuan pa gyud, murag kanang imong murag gitawag pa lang ka og lukewarm believer. Oh, kasi kung nahigugma na ka sa Dios, ganahan na ka magabasa sa iyang love letter. Oh, yes. The Word of God is the love letter of God. No? Mo nagingon nga confidence in the word of God. Oho. Nya metabolizing in your soul and circulating in the streams of consciousness. Mao Nga ka na. gikinabuhi na gyud. Mao ka na, no? No? So, ang pulong sa Dios mo ginahandom sa imong kalag. Yes. Every day. Kuan Pastor Pet, it is not confidence in the energy of the flesh. Oh, dili. Gyud. Oh. So, hinumduman na to kana siya nga kasi ang motivational ang personal love for God gitawag man gud siya og motivational virtue, no? Nay motibo sa sulod sa imong kinabuhi tungod kay nahigugma ka sa Dios nga mobuhat ka sa mga butang nga makapahimuot sa Dios. Oh. Og tungod niya na maglisod og kabaraka na siya. Ang usa ka tawo baya nga niabot na sa personal love for God, Pastor Rowell, dili siya tapulan. Dili siya delay mo trabaho. Dili siya langanan, no? Tungod kay gigugma niya ang Dios, tungod sa iyang paghigugma sa Dios, kuan gina siya, dili na siya pwede nga maulahi permanente. No. Permanente advance gina siya. Ug permanente gina siya nga atong nakita undago sa mga bulhaton sa Dios. Kay gihigugma lagi niya ang Dios sa iyang kinabuhi. Fiery jo kay nas Ginoo. Fiery gina. Oo. Wala po nagpasabot nga maguna-una siya no nga bisag walay kabubuton ng Dios sa iyang kinabuhi dito nga moadto na siya dili po dingon Dili po dana, kundi nagsunod lang siya. Nagsunod lang siya ug kung sa ipabuhat sa Dios sa iyang kinabuhi. Yes. Iyahag yung sundon. Ug dili gid siya maglangan-langan. Yes. Dili gid siya magluya-luya. Ihunana ang usa ka timailhan, no, characteristic sa usa ka magtotoo nga nahigugma na sa Dios. Yes. Now, kung ikaw niabot naman niya nga level, hinumduman na to, no, nga ang personal love for God is the highest motivation in life. Mao gina siya, no? Dili na ka makakita pa og pinakataas nga motibo sa imong pagpangalagad sa Dios hangtod nga dili ka moabot sa personal love for God. Yes. Ang paghigugma nimo sa Dios mo conquer na sa tanang mga bulhaton nimo. Oo. Kaya na nimong buhaton ang tanang mga butang tungod kay ang Dios nga imong gihigugma gusto na nimo siya nga pangalagaran. Gusto Kini nga klase nga magtotoo kanang kabalo na gyud siya who we are in Christ ba nga yes, ang ihang nakasabot na gini identity. siya ba nga kinsa siya diya kang Kristo. Nakasabot na siya, dili lang nga nakasabot siya nga naluwas na siya, kundi nakasabot siya og unsa na siya sa iyang espirituhanon nga pagtubo Oo. diya sa Dios. Yes. So, gitawag siya og highest motivation in life, no? Og personal love for God develops inner strength. Yes. So, iunanin mo kuning atong kinabuhi, Pastor Rowell, no? Kung tinuod na kang nahigugma sa Dios, nasa sulod ang strength nimo. No. Ang kusog nimo nasa sulod. No nganong parehas sa tuwa, Pastor Rowell.
Nganong mo biya man kita sa atong balay, ug muanhita din sa Carmen nga kalayo-layo ba ning Carmen sa tuang balay sa panahon sa Domingo. Now, Sabado. Sabado. Kini dili tungod sa ato ang pirsa sa unod, Yes. kun dili naay power inside us nga diin naga-fuel sa tuwa, Pastor Well. Naga-fuel sa tuwa nga mubuhat ta. Ang nag-motivate nato ini pastor tungod atong pagigugma sa Dios. Tungod sa atong paghigugma sa Dios. Yes. Tungod sa atong gugma sa Dios, naay gabag-gabaga sa sulod sa atong kinabuhi nga mubuhat ta ug musunod ta sa kabubuton sa Dios. Ang kainiton sa pagpangalagad ba? Na ang kainit sa sulod, no. Oo. Mao nang gitawag inner strength, no. Yes. Naay kusog diya sa sulod. Now, mo ni ang nag-fuel sa tuwa. Oo. Kung wala ni siya, Pastor Will, mugasto bagud ta sa panggasolina, mugasto ba ta sa atong panahon, mugasto ba ta sa atong bayad sa station, kung wala tay gugma sa Dios. So nahitabo ka na siya tungod sa atong paghigugma sa Dios, nangita kita og unsay opportunity nga ihatag sa Dios ato Yes. nga maka-function kita alang sa iyang kahimayaan. Tama. So salamat sa Dios ni ana. Now, dili lang kana ang mga characteristics ug ilhanan sa usa ka tawo nga nahigugma sa Dios. Perti pang daghanang characteristics, Pastor Rowell. Tama. Pero mao lagi na. Hinumduman nato mga kaigsunan sa atong pagkinabuhi dining kalibutan mao kini siya ang basihanan ug unsa kita unya sa eternity, Pastor Rowell. Yes. Kung nahigugma na gyud ta sa Dios, well, ang Dios dili man gyud mo palayo sa tuwa, no? Kung nahigugma na gyud ta kaniya, usay mo ingon lagi ka sa mo question kasi mo kagalingon. Oh, God, nakaabot na ba jud ko ining level kay nagsugo ba jud ka nga Kanang love makakanta na kagkuan ba katong What a Friend We Have in Jesus. wow, No? kana kuya na, no? Usahay po, Pastor Rowell, kini ba yung kanta, igo lang po ni sa lips ba? Pero kung masabtan ni mo nga, nahigugma na dyan ka kang Jesus Christ, mahimo siyang real. Real na nga, kanta ka niya ng The Love of God, kanang What a Friend We Have in Jesus. So, Napay na inuduman kanta, Pastor. Niya na siya nga, I am satisfied with Jesus. I am satisfied with Jesus. Pero sa chorus, but the question comes to me, if the Master satisfied with me. Yes, usa ka nagkapangutana, no, nga dapat i-question na to atong kaugalingon, no, nga. Yes, satisfied ka ni Jesus sa iyang gibuhat sa cross. Ang pangutana, na-satisfied ba si Jesus Christ sa imong kinabuhi? Nabuhi, no? Well, ikaw mismo makahibalo niya na, Pastor Rowell, no? Ako, makahibalo ko sa akong kaugalingon. Kamo, ng mga nagapaminaw karon, makahibalo ka mo sa inyong kaugalingon kung ang inyong master na satisfied ba sa inyong kinabuhi. Well, kamo, ako, kita, no? Kita makahibalo kita niya na kung ang master na to na-satisfy ba sa atong ginabuhat. Pero, kung tinuod ikaw nga nagatubo nga to sa pagkahamtong, nagagrow ikaw spiritually, o nagabuhat ikaw sa buluhaton, alang sa kabubuton sa Dios o sa kahimayaan sa Dios, makaingon kasi mong kaugalingon nga, yes, kato nga buhat nako na-satisfy gyud ang Ginoo. Ikaw ra pod mismo makahibalo niya na, Pastor Rowell. Yes. Kasi resulta mong ka na sa atong personal love for God. Well, padayon, Pastor Rowell, kay murag daghan pa kay kasulti diha, Pastor Rowell. Salamat, Pastor Fred. Okay, number 2, personal love for God also motivates the believer who has advanced to spiritual autonomy to continue advancing while suffering under momentum testing. No? So, nadunay upat diri nagkalain-lain or 4 kinds of momentum testing. No? Okay. Bani bantayanan po nato kay wala tay personal love for God, no? Pag moabot ning upat ka mga momentum testing, Hagsa gyapon, hagsa Pastor jud ka, Rowell. no? Kung wala ka kabalo sa imong status di as Ginoo. So, number 1 nga momentum testing, Pastor Fred, ang gitawag og people test. Tinood ka na, no? No, pag People suwayan testing. gani ka, nagtuo ka ba nga kini mulaban yung ko ani kay
ako gining loyal you can kuha or kadugo you can ako ni. Pero di ay mao di gamiton nga pagsulay nimo. No? Pwede. Masyak na lang ka. People testing, no? People test, no? When your life is being tested by people, personal love for God motivates the advancing believer to maintain in Christ-like attitude Tinood ka na. towards the person who is your test. Kada ganing pagsulay yo kay siya sa imuha ba? Kanang hagit-hagiton Oo. ka, Pastor Well, people testing na siya. Kung wala kay personal love for God niya na, muriya ka gyud. Muriya kagyot, no? Nya ingon ang Ginoo nga pasayloon jud nimo siya. Kapila Lord, 70 times 7. Meaning walay limit. limit, walay katapusan. So, Kini ba yung people testing, Pastor Well, petira ba ni naghana ni? ay daghang kayo eh. Labi na kayo. Dili ng- lang nang kanang pasingit-singitan ka, dili Oo. lang kana. Kanang hulaman ka, Pastor Well, Oh, pag kwarta. makakita na kasi ang dagway, klaro na gid manghiram na. Nya, People testing ya po na. kanang Kung si panghiram mo ay bayad. okay na nang hiram siya, Pastor Well, pero nasa imuha ang testing din na, Pastor Well, kung pahiramon ba nimo o dili. Mao. So kung dili nimo pahiramon, nagpasabot wa kalabang niya ng testing, Pastor Well. Oh. Disgrasya gyapon ang opportunity. Yes. Kung nagkinahanglan gyud siya, tinuod siya nga nagkinahanglan sa usa ka butang, and then sa sulod sa imong kinabuhi nakita nimo nga nagkinahanglan siya, pulama siya. Oh, yes. Pero kung nakita nimo nga kini binuangan ra ko ini, ipalit ra ning sigarilyo ning akong kwarta ni aya po siya pulama. People testing na siya eh. Oh, yes. So ikaw mismo ang mo decide sa imong kaugalingon ug unsa kasi ang tao pitindaghanan ning sa people testing sa tao pitindaghanan ni, no? Dili lang ning kanang tikasan ka, dili lang na. Dili lang ning maka-advantage siya sa imuha, dili lang nang inana, dili ning butang-butangan ka kana people testing gyapon na Oo. siya. Dili tong ibutan na to patyon ka o barilon ka. Daghan kayong people testing, no? Oo. O imong tanaw na sa imong kinabuhi kung dili ka makapasar ng people testing ni Pastor Well, nagpasabot nga wa pa gyud ma-develop ang imong personal love for God. Kasi ang personal love for God nagmotivate siya ngadto sa gitawag functional virtue nga mo ang impersonal love for all mankind. Lima kang statement diri Pastor Fred sa people test. Mm. Dapat daw as a believer ang imong personal love for God motivates the advancing believer to maintain Mm. a Christ-like attitude Mao gyud na. Christ-like character. towards the person who is in your test. Tinuod na. Mabitaw So, na akong gingon sa imong Pastor Oo. Well, nga ang usa ka tawo nga miduol sa imong sa diyang manghulam pa lang, people testing na People siya. testing na siya. Og nasa imong dapat ang imong utok, imong thinking Oo. limpyo daan sa tubangan sa Dios kasi maghuna-huna naman ko kaniya na. Unsa may atong buhaton niya? Kini na ni siya problema ba? Oo. O kung nasa tinuoy problema, unsa may akong ikatabang niini? Mm. So, pwede man siguro nga tabangan nimo siya para siya lang kutob lang sa imong mahimo. Oo. Basta kay makalabang kaniya ng people Yes. testing. Kuan lang yun. Kutob sa imuhang Oo. kapasidad lang. Kay kung mudit so kag balibad niya na pero sa sulod sa imong kinabuhi tinuod siya nga nainig panginahanglanon niya naon ta kay ikatabang bisag gamay niya wa ka mo tabang Layable po ka. wa ka nakalabang niya Oo. nga people testing, Pastor Wala, Well. wala. Kay gilid ka nga mutabang Oo, gilid man ka. Pero kung nakita po nimo, Pastor Well, nga gitik advantage ka. gitake advantage ka niya, mo authorize siya kay para maka-take advantage. People testing nimo na, Oo. dapat makahibalo ka gyud nga. Oo. So, Kay number one yun na, Lord, tabangi ko pag-decide. tabangi ni. ko pag-decide din no. Oo. So importante na siya, no. Isod Now, na, people test. Sunod Pastor, kay upat ra ba ng people Okay. upat ra ba ng testing diya nga isgutan? So, mo to, number one, nga, remember, nga nagisgot na po ta karon og upat ka klase nga momentum, testing, ha? oo. Number one, people test. Number two, kini. Muning kalaban na to sa atong kinaugalingon, gitawag og thought test. Sa ato ang Sa atong panguna-una. panguna-una. No? When your life is being tested to think improperly, Oho. personal love for God motivates the advancing believer to think like Christ Oh. while being tested to think improperly. Tinood na. Halimbawa, nagkabalaka ka. Oh,
Kana siya, Kay ang kabalaka ba is, Thought testing na is siya. part of mental complex of sin. bote pasabot nga, wala nimo ma-resolve ang mga pangunahuna diya sa pagtuog, pagsalig sa Dios. Oh yes, kay kanang kabalaka Pastor Ped. Kabalaka. Kayo na. Oh. Dali ra kayo. Kanang kahadlok, fear. Fair. Kuha mo na siya. Thought, Mental sin man na. kung wala ka ng kalabang niya na, gitawag niya pa, thought testing na siya, Pastor Thought Ruel. testing, yes. Mm. Kanang mabalaka ka sa tulo kapi. Oh. Nang pamahaw, paniudto, panihapon. Kana siya. Kuha gina siya. Thought testing na siya. Thought testing dyan na, no? Mm. Yes. Kanang maghuna-huna ka, Pastor Ruel, nga naitaw nga mag daot sa imong kinabuhi. Oh yes. Thought testing na siya. Halimbawa, pagtanaw nimo nga, mura man ni siya o taas man siya bungot, basig magbinuang ni sa kuha. So, Thought testing siya po na siya, Pastor Ruel. Panghuna-una nga, Maguna bitaw kag huna-huna sa usa ka butang nga yes. gitawag nato wala pa mahitabo. Yes. Thought testing po na siya. Yes. No? Kanang Ano? self-pity. Self-pity. Thought testing niya po na. Envy. No. Thought testing na siya. Pride. Pride. Mm. Yes, thought testing na siya. Yes. So, buti pa sabot, Pastor Rowell, kini siya mga momentum testing ni, kung ikaw niabot ka sa personal love for God, No. dapat dahil imong thinking limpyo. Limpyo gyud. Limpyo, clean. Wala ka niya ng mga butangan ni. Pagkalisod ba niya na, Pastor? By God's grace. Yes. No? By God's grace lang kita mabuhi din kalibutan nga makasunod sa kabubuton sa Diyos. Og sa atong kapasidad, Sa atong capacity, di na to kaya. di Lisod. kaya. Pero nagpasalamat kita sa grasya sa Diyos nga sumala pa sa kanta, Pastor Rowell, nga kung tinta pa daw ang kadagatan o papel ang kalangitan, kung ikaw buot man ka nga musulat sa gugma sa Diyos, dili papaigo ang tanan. Pero tungod sa gugma sa Diyos, yun na, dili lang nga naluwas ka, kundi nakapangalagad ka, pinagi sa grasya sa Diyos nga nagatubo sa pagkahamtong. Yes. Nga din, makayanan din nimo ang tanang mga butang nining kalibutana. Kay yunan nimo gud by God's grace. By God's grace. Kay yunan nimo gud ang prinsipyo, Pastor Rowell. Nata sa angelic conflict. Manulundaong gubat ni natay away ni Pastor Rowell. Ang atong away is espirituhanon. Dili ni unod nun nga away, espirituhanon. Yes. Ug ang Dios wala mo butang nato nini nga kalibutan nga makig-away ta sa espirituhanong butang nga pildi na tangdaan. Dili una na, no? Gihatagan ta niya og volition, gihatagan kita niya og pagpili, kagawasan, kung butang magmadaogon, pwede tang magmadaogon tungod kay ang Dios nagahatag na sa tanan niyang provision kanato. Dili lang logistical kundi pati na ang spiritual. Kita man gud, Pastor Fred, ang tugpahanan sa angelic conflict, Kita, no? Sa ato ang test ba? Sa ato ang thought, sa ato ang action, Tinood ka sa na. ato ang decision, sa atong motivation, no? Nga kinsay nagminadaogo sa atong kinabuhi, no? Si Satanas ba or ang Dios? Mao ka nang sa angelic conflict dapat kining momentum testing kay upat man ni siya. Dapat magmadaogon ta niini. Yes. So gihisgutan na nato ang people testing, gihisgutan na nato ang thought testing. Ang number 3, Pastor Number Rowell. 3, kani relevant sa atong panahon karon. Sige, Ang gitawag og system Testing. no? Or system testing. Now, hatagan na to gamayng example, Ingon Pastor diri, Rowell. ang system test ingon diri, when your life is being tested by bad policies Tinood ka na. within an organization, personal love for God motivates the advancing believer to maintain a Christ-like attitude while being tested to function under bad policy. Tinood ka na, no? Grabe, no? Ang personal love for God, solusyon man gud ining tanan, dili lang Oo. sa people testing, thought testing, and then system testing. Maghatag tag usa ka example ining system testing. Ang sistema man gud sa kalibutan, Pastor Rowell, sistema ni Satanas ni. Yes, injustice good. Puro injustice gyud ni siya. Oh, yes. Pareha niya ng palakasay, no? Backer. Backer. Halimbawa, May potential kayo, pero why backer? tinood ka na, no? Morning sistema sa kalibutan. O bisan ikaw ulahi ka, kung nakay kaila dito sa sulod, at tingala ka nga imong papel mo dito, muambak dito sa sulod, Pastor Tinuod Rowell. na, Pastor Fred, kay ikaw una nang apply. Pero pag tanaw dito sa imong eskwelahan, bukot-bukot kayo.
Ipailawom na kay dito gyud katong university nga noon kayo. Mo, ina na ipauna, pwede. no? Mo ni siya mga system sa kalibutan. System nga sa tong kalibutan, kita, no? yes. Or Na- padrino. Padrino, pwede, no? So, mga system na siya sa kalibutan. Yes. Kung dili ka kapasar niini, halimbawa, mubayad ka dito sa SSS, pag bayad mo dito kay taas kayong linya, Pastor Oh, kana Abel. kana. Pag linya ni mo dito, pang anak ka nga, ika 100 pamangko, kaya niabot naman ko dito sa kalsada. Oo. Oh, layo kayo, no? Pero nay, mutintal sa imo, nay higala ni mo, uy, magunsa ka, magbayad ka? Di ako nang dalon dito, bi. Oh. Kung matintal ka niya, nagpasabot nga, nisabay yung ka sa System testing sa kalibutan. Imuhang Ni kuwag ka ni compromise. o mi compromise kay imong giubertikan tong uban nga unta Wala nimo una man ko sa ginarespetuhan, imuha. no? Sama ra nga wala ka magrespeto sa ilaha. Yes. System testing nga siya, Pastor Roel. Oo. O bisag asa man nga dapit. So as a believer, Pastor, pwede kita mo yield, ana. Dili. Oo. Kay violation na siya sa atong spiritual life. Kaysa bitaw, Pastor Roel, wala man ko nasuko atong usa ka babae nga naglinya mi palit mi og pan, no? Linya. No? Ako ikaduhan ako. Na. Karon ang isa hapit na mahuman. Hapit na mahuman, no? Oh. Sa roast beef shop na, no? And then basig naminaw tong babae karon, no? Manghinaot ko nga kay kasi istoryahan man ginako siya. Ade. Oh. Di po siya senior, Pastor. Dili pod. Murag banghod pagay na ako. Murag ako pa dapat i-priority, no? Oh, bitaw, no? Kay puti-puti na buhok. Karon, samtang nagalinya mi ito pagkahuman sa isa, miyana gyud siya, Pastor Ruelo. Misunod siya. Wala ni pila. Wa siya magpila. Pero ako ra gihapon siyang gipauna, pero giingnan ako siya. Day. Sunod day ha magtan-aw kag linya kay na tao sa likod. Oo. Bagahan niya. Ay sir, sorry kay sir. Kanang sige sir, ikaw na lang una sir, kay wa man ko magdali. Kasi una na lang ka, kay nana man ka din ha. Pero sa sunod, magtanaw ka sa likod ha. Bitaw. Kay, kasi, kinahanglan tudluan ni sila, Pastor Ruel. Bitaw, no? Kay Dapat na may makasabot mga sila. mga tao po nga kanang manhid kay ba? No? So, pero gipauna na ko sa, may katawa ang katong tindira dito. Ang tindira po, wala po mo sulti siya nga, uy, nabigaw na ni mo, nasa likod o. Wa po mo sulti, igor ang may katawa. Ko, sige lang, paunahan na lang na siya. Wala man na problema sa kuha. Yapil ang tabuto ni mo tindirag doktrina, Pastor. Daghan na silang tudluanan, no? Pag daghang people test, no? Ah, sorry, system test. No? Tinuod ka na mga kaisunan, sa system testing, mapildi na ta. Pildi ta na, no? Kining pabor-pabor, Oh, system testing System na siya. testing yapon na siya. System testing na siya. So, buti pasabot mga kaigsunan, kung dili man gayud na makalabang nini, nagpasabot, Pildi kita. pildi kita, ug wa ta mo abot sa personal love for God. Yes. Kaya kung miabot ta sa personal love for God, kining people testing, kining thought testing, o kining system testing, kaya na Aware to ta ni. Aware ta nini. Oo. Now, naibay katapusan diya, Pastor Ruel. Unsa Okay, ang so katapusan? unsa ganito ang 4 kinds of momentum testing? People testing, thought testing, system testing, ug ikaw pat disaster testing. Okay. No? Ang hita karon sa disaster testing. Ingon diri, when your life is being tested by a disaster, personal love for God motivates the advancing believer to maintain a Christ-like attitude while enduring a disaster test. No? Okay. Bisgutan na to, Pastor. Unsa nang mga disaster test? Number 1, ingon diya og mga injury Oh, pareha ng injury o COVID. or disease, Oh. handicap, genetic weakness, Oh, kana. loss of any of the following: loved ones, reputation, success, employment, money, property, no? Daghan pa. Daghan. Oo. Basta disaster testing, Oo. mga earthquakes. Kaning ingon nimong COVID. Oh, COVID. Nawata karon sa COVID mga igsoon. Kani. Kung nagkahadlo ka sa COVID, nagpasabot, wa ka kaabot sa personal love for God. Yes. Kasi Pero di po ta magpasagad nga dili ta magmask og face face shield, kinahanglan, no? dili ta Kung sa tong minimum negligence, protocols, follow ta. Follow ta. Negligence po Oo. kay kuha mo po na siya, sala man po na siya, Oo, Pastor Ruel. No? yes. So, buti pasabot mga kaigsoona, no? Kining upat ka mga testing, people testing,
kining Thought thought testing, system testing, o Disaster. disaster testing. Mo kini siya ang ilanan nga nahigugma ikaw sa Dios kung makalabang kanini. No, napakoy idugang nining upat, Pastor Rowel. Oh, sige, Pastor Fred. Ang ikalima, iapil na to kana siyang animal testing. Oh, sige daw. Nindot na. Animal testing, halimbawa, no, nagkaon ka dinha sa imong lamisa, unya ning kalit og sukang iring sa imong tubangan, og masuko ka niya na, Pastor Well, sorry no, sa mga basig na nag-snack, kung nagkaon ka ron, no, gibuhat na to, kini siya nga example, tungkol kay, real kini, hitabo kini sa tong kinabuhi, either nag suka ba siya, Pastor Well, no, o either unsa man na, nalibang man na siya diha, no, o nagpupo. Mga kaigsunan, mag-cause gihapon ni siya sa imong haog pagpakasala kung ang imong attitude wala gyud ma-change into Christ-like character. Oh, kana. So, kana sa hayop lang na siya, no? Oh. So, kasi ang kasuko mong gud gipangutana bitaw na ko ni siya Pastor Roel. Gipangutana na ko ni siya kay Dr. Jim ko. Kay daghan tama Pastor Mike kay na brought out nimo na. Kay kasagaran nila nang itubag nga si Kristo ganin at nasuko. Oh. Sige daw, Pastor. Now, karon ko, gipangutanan ako kay Dr. Jim ko, Dr. Jim, kanang, halimbawa kung masuko ta sa ero, sala ba na siya? Iyon siya nga. Unsa man ang kasuko? Sala, dili. Ko, sala. Sala, kinasuko man ka. So, nagana ko, simple na kayong tubag niya, Pastor Roel. Kung nasuko ka sa iring, nasuko ka sa iro, nasuko ka sa ilaga, kay nasuko ka man, sala. Yes. Naisala sa sulod sa imong kinabuhi. So, mo bitaw na nakaanak ko, iapil na ko ning animal testing sa upat. Imbis upat, himo na ko ning 5. Unya, Pastor Fred, kay kung sa animal testing, diha pod ma-apply ang doctrine sa gitawag og displacement. Sige na, i-explain na, Pastor Kay Robert. siyempre, nasuko mo ka sa imong iro, Oo. niya imong gibunalan, Oo. wala man siya, di man siya musukol nimo kay amo man, Oo. dito siya sa iring. Ah, Oh, magkasuko. dito na siya manimalos. Oh, so, niyang iring po, di kasukol sa iro, kay dako man. So, Oo. di modo, ang iring dito sa ilaga. Tinood ka na. So, displacement. So, Now, meaning, ang i-drive ni Pastor Fede diri, Nung masuko ka, oo, kung masuko ka sa usa ka animal, nagpasabot nga nagyapoy sala diha, no. Tungod kay ang kasuko sala man gyud siya. So buti pasabot nga mga kaigsoona, no. Dili lang kay people testing, thought testing, system testing, disaster testing. In fact, ako pa gani unta iapil ang kining economic testing, Pastor Roel, kay namo gyud mga panahon nga nagkinahanglan tag bahandi kwarta, no. So kana siya, no, testing po na sa atong kinabuhi nga usay makabarog baka makatindog baka bisan sa mga kalisod sa kinabuhi. oh yes. So imo tanawon, economic testing pwede pod nga maapilin ha, animal testing. Kining tanan mga butang nga mga kaigsunan, testing kini siya sa atong kinabuhi nga espirituhanon, kung magkinabuhi ba kita nga makasunod kita uyon sa kabubuton sa Dios. Yes. Og masulbad lamang kini silang tanan sa diyang maabot kita sa personal love for God. Personal love for God. Tungod kay kung maabot kita sa personal love for God, our character will change into Christ-like character. So mo kining hisgutan din hino, virtual love is unique to the church age, sustained by the power of the Holy Spirit, fueled by the power of doctrine residence in the soul. Yes. Ang result niya na is personal love for God change our attitude into Christ-like character. Ma-change gyud atong attitude, Ma-change Pastor. ang imong attitude, ma-change ang imong character into Christ-like character. So kung mausap na imong kinabuhi sa Christ-like character, Oo. tungod sa imong paghigugma sa Dios, kining tanan nga mga momentum testing, Pastor Roel, Malagpasan jud siya. kaya na Kay nimo. nga naman, kung wala gyud ang pulong sa Ginoo, Pastor Fred, sa tawhanon makareact man kita. Tinuod ka na. Pero sa grasya sa Ginoo, sa iyang pulong, no? Mo nag-iingon ni Apostol Paul sa Philippians 4:13. I can do all things through Christ. Makayanan nimo. Makayanan na to. Tinuod ka na, no? Kay kadaghang testing sa kalibutan ay. Oh yes.
we are dealing with people og ang tao nga atong gi-deal Pastor Well kanunay nga aduna gini sila gitawag na tog old signature gusto gini makalamang kanunay og imong masugatan ka na siya nga gusto siya makalamang sa imuha usahay kung dili ka aware ani nanapoy people testing Yes, pwede mapildi ka niya na kay kining kalibutan na kuno pa-take advantage mag-take advantage man gyud ang tao Pastor Well tungod sa iyang old signature Tungod sa iyang old signature. but when you grow sadyang nagatubo ikaw into Christ-like character kining mga butangan ni ma-solve ni siya so personal love for God solves these problems no kining gitawag na tog tanang momentum testing sa atong kinabuhi Kanang the word nga Christ-like character Pastor Fred mo na sa Galatians no Galatians kanang 9 fruits of the Holy Spirit Galatians 5:22-23 yes kung imong tanawon murag summary na siya kanang 9 fruit of the Holy Spirit nga nasa Galatians 5:22-23 pero hinumdum na to mga kaigsoon no importante kayo ang pagtubo gid ngadto sa paghamtong diya gyud kay di gid kita magbadaugon ni ding manulon daong gubat hangtod nga dili kita magatubo diya sa pagkinabuhi nga Kristohanon ngadto sa pagkahamtong kay wag gyud pagtubo Pastor Fred kaning gisgutan nato nga momentum testing di gyud ka kapasar ini di ta kapasar gikan sa people testing thought testing system testing padulong na diri sa disaster testing, economic testing, animal testing. Napay uban niya, Pastor Well. Pwede pa na nimo akong nakita na sa sige nimo studies pulong sa Dios. Siguro madugangan pa na nimo kusa, ma-7 pa na siya, ma-8 pa ba na siya, no? Basta akong nakita karon, nagsikog tanayon ko, well, kinahanglan pwedeng madugang ang economic testing, pwedeng madugang ang animal testing based sa atong experience nga sila testing po sa atong kinabuhi. Well, akong nahatag sa imong panahon Pastor Well, akong nakita ang atong time na magyud sa atong ikaduhang bahin sa atong pagtuon Pastor Fred nga mao ang ato ang gitawag og gospel no. So next Saturday adto na kita sa ika number 8 no si Pastor Freddy nang mo-handle nini mao ang gitawag og impersonal love for others. For all mankind or for others. Or no? for others. Pero kay wala naman tay panahon Pastor Well anhin kita sa atong ikaduhang buluhaton no nga mao ang gitawag nato og opportunity para sa mga atong gitawag higala nga nagkinahanglan og kaluwasan busa adto na kitay panahon sa pagpaambit usab sa kaluwasan alang sa mga katawhan nga nagkinahanglan niini magapanginaot kita nga dili kita o dili kamo dili ka mo makaadto sa impierno tungod kay madunggan ninyo kining pulong nga naghiskot mahitungod sa atong kaluwasan. Nawanhi kita sa dalan sa kaluwasan. Si Jesus miingon sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan, gawas kumuagi kanako. Si Jesus lamang ang dalan paingon sa amahan ug dili usab kita makadiretso sa amahan kay kinahanglan nga moagi kita sa dalan nga mao si Hesukristo. Si Hesukristo lamang ang bugtong dalan aron kita maluwas ug wala nay lain pa. Sa mga buhat 4:12b nag-ingon kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gihatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi niini maluwas kita. Si Hesukristo lamang ang nagpakamatay sa krus, busa ang iyang buhat lamang ang makaluwas kanato ug dili ang atong maayong buhat. Ang Tito 3:5 nag-ingon giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat kundi dili tungod sa iyang kaluoy giluwas kita niya pinagi sa paghugas kanato aron kita matawo pag-usab ug makabaton og bagong kinabuhi diya sa Espiritu Santo. May upat ka punto nga importante kaayo natong masabtan. Unang punto, ang kaluwasan dili mabayran sa bahandi ug bulawan. Kini nagpasabot nga bisan kun ikaw pa ang pinakadato sa kalibutan, ang imong bahandi ug bulawan dili makabayad o makapalit alang sa imong kaluwasan. Ang bahandi ug bulawan walay mahimo alang sa kaluwasan sa tao. Bisan gani si Jesus dili bahandi ug bulawan ang iyang gibayad aron kita iyang maluwas. Mabasa nato kana sa 1 Pedro 1:18 ngadto sa 19 nga nag-ingon,
Nasayod kamo nga gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi. Ngayong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawadan og bili sama sa salapi ug bulawan. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Ikaduhang punto, ang reliyon dili makaluwas sa tao. Gihimo kini sa tao nga pamaagi sa pag-abot sa Dios, pinaagi sa pagkarelyoso, pagkamatarong sa kaugalingon, pagsunod sa mga balaod, moralidad, seremonyas ug daghan pa. Apan kini, mo'y dakong lingla sa atong kaaway nga si Satanas. Aron nga ang tao, mubati nga murag luwas na sila, tungod kay nagsunod sila sa mga pagtulunan sa balaod ug seremonya sa reliyon. Apan kini, nagalipat lamang sa tao, aron dili makita ang tataw ug klaro nga kaluwasan, pinaagi sa kaluwasan, nga pinaagi lamang sa pagtuo sa buhat ni Jesus dito sa krus. Niini, nagtinguha ang tao sa pagbuhat og maayo aron maluwas. Nagsalig sa iyang kaugalingon, paningkamot ug kusog. Tungod niini, dili nila makita ang kasigurduhang dalan sa kaluwasan. Nga mao ang pagtuo lamang sa bugtong buhat ni Jesus. Usa ka konkretong pananglitan mao kini. Kung mungutana kita, luwas ka na ba? Sila motubag kung magbuhat og maayo. Kini tungod kay ang ilang una-una mauman ang pagtuo nga ang ilang maayong buhat mao ang makaluwas kanila. Nataptan ni Satanas ang ilang mga mata aron dili nila makita ang buhat ni Jesus nga mao ang bugtong dalan sa kaluwasan. Higala nga nagapaminaw karon, ang reliyon dili makaluwas ug ang pagpamimbro sa reliyon dili makaluwas. Ang bugtong makaluwas mao si Jesus lamang. Si Jesus miingon sa Juan 14:6, "Ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makadto sa amahan gawas kon moagi kanako." Ikatulong punto, ang kaluwasan dili buhat sa tao. Ang Tito 3:5 nagingon, giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kun dili tungod sa iyang kaluoy. Sa Episodio 8:9 usab nagingon, kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Busa kini nagpasabot nga ang kaluwasan dili gayud buhat sa tao. Ang kaluwasan dili tungod sa atong paningkamot. Ang kaluwasan dili tungod sa atong pagkareliyoso. Ang kaluwasan dili tungod sa tawhanong pagmatarong, kundi ang kaluwasan buhat sa Dios, pinagi sa espirituhanong kamatayon ni Kristo Jesus didto sa cross. Ngano nga ang mayong buhat sa tao dili man makaluwas, tungod kay ang tanang mayong buhat sa tao sama lamang sa mahugaw nga trapo sa mata sa Dios. Ang Isaiah 64:6b nagingon, ug ang tanan namo nga pagkamatarong sama lamang sa mahugaw nga trapo. Ngano ka nga sama man lamang sa mahugaw nga trapo? Kini tungod kay bunga man lamang sa atong daang kinaiyang makasasala. Ug ang atong daang kinaiyang makasasala dili kayang makaluwas kanato o makapamatarong kanato. Sa Roman 9:30b ngadto sa 31 nagingon, ang dili mga Hudiyo nga wala maningkamot nga mahimong matarong atubangan sa Dios, nakabaton hinuon nining maong pagkamatarong pinagi sa pagtuo. Samtang ang Israel nga naningkamot aron mahimo silang matarong pinagi sa pagtuman sa balaod, wala hinuon mo lampos, kini nagpasabot nga dili nato kaya magmatarong pinagi sa atong buhat. Usa-usab kay ilado nga teksto sa Biblia nga makita sa Matthew 7:21-23 nga nag-ingon, dili ang tanan magaingon kanako og Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundi ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Ngano ka nga dili man makasulod sa gingharian sa langit nga unta nagpropesiya man sila sa ngalan sa Ginoo, na nagpagula sa yawa pinagi sa iyang ngalan ug nakahimo pa og daghang mga milagro tungod sa iyang ngalan. Tungod kay dili kini mao ang pamaagi sa kaluwasan. Dili tungod niini nga buhat mamaluwas ang tao, kay ang kaluwasan dili buhat sa tao kundi buhat sa Dios. Unsa man diay ang kabubuton sa Dios? Ang kabubuton sa Dios atong makita diya sa Juan 6:40 nga nag-ingon, kay ang kabubuton sa akong amahan mao kini, nga ang matag usa nga makakita sa anak ug mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon ug pagabanhawon ko siya sa kaulahiay nga adlaw. Mao kini ang bugtong kabubuton sa amahan,
aron ang tao maluwas ang pagtuo sa anak nga mao si Hesukristo. Ikaduhang punto. Nagkinahanglan kita og manluluwas nga walay sala og kana mao lamang si Hesukristo. Siya lamang ang bugtong makaluwas kanato. Siya lamang ang walay sala nga nagpakamatay sa krus aron mabayaran ang tanan natong sala. Siya lamang ang atong manluluwas ug dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Usa ka mauulaw kung kita moingon nga kita maluwas tungod sa atong maayong buhat o pagkamatarong. Kadto bitaw mga Fariseo nga pagkaroon ingnon sa ilang kaugalingon pinagi sa pagsunod sa mga balaod sa daang tugon. Giingnan man sila ni Jesus diya sa Mateo 23:27. Alawt kamo mga eskriba o mga Fariseo, mga maot, kay sama kamo sa pinaputi nga pansyon, nga sa gawas, managpakita sa katahom, apan sa sulod kini sila puno sa mga bukog, sa mga patay o tanang kahugawan. Kini nagpasabot lamang nga ang atong pagkamatarong dili madawat sa Dios. Kini nagpasabot nga ang tawhanong pagkamatarong dili madawat sa Dios. Og dili makahatag nato sa kinabuhing dayon. Hinuon kini magadala ngadto sa kamatayon ang walay katapusan pagkaymulag sa Dios dito sa linaw nga kalayo. Busa ang mga higala nga nagapamati nining programa karon. Sabta kini. Ang buhat sa tao dili makaluwas sa atong kalag. Ang pagkarelyoso, ang pagsunod sa balaod, ang pagkamatarong sa kaugalingon ug ang pagpamimbro sa reliyon, kining tanan dili makaluwas kanato. Kundili ang bugtong buhat ni Hesukristo sa krus. Mao lamang ang makaluwas kanato. Tungod kay ang buhat ni Kristo lamang ang hingpit. Busa, tuhin na si Jesus nga imong manluluwas ug maluwas ka. Ang buhat 16:31 nag-ingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug maluwas ka lakip ang imong panimalay. Balikon ako pag-ingon, dili ang buhat sa tao ang makaluwas. Ang buhat sa tao dili madawat sa mata sa Dios. Bisan unsa man kini kamaayo o matarong, kini bunga lamang sa daang kinaiyam makasasala. Ang Roma 8:8 nag-ingon, ang tao nga nagkinabuhi sumala sa katawhanong kinaiya dili gayud makapahimuot sa Dios. Busa ay kaupat nga punto lamang ang sulbad niini, ang bugtong Dios nung buhat lamang ang makaluwas sa tao. O kana, mao lamang ang perpekto o hingpit nga buhat ni Hesukristo sa krus. Siya nagtubos kanato. Sa unang Pedro 2:24, siya mao ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy. Aron kita mamatay ngadto sa sala ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong pinagi sa iyang mga samad kamo nangaayo. Sa unang Pedro 1:18 ngadto sa 19 nag-ingon, nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan. Dili butang nga kawadan og bili sama sa salapi ug bulawan. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero walay buling o mansa. Ug ang Tito 3:5a usab nagingon, kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nato sa atong pagkamatarong, kundili tungod sa iyang kaluoy. Si Kristo nagantos dito sa cross, siya gibiyay-biyay, siya gidagmalan, siya gipasipalahan, siya gikoronahan og tunok, siya gilansang sa cross. Labaw sa tanan, ang atong tanang sala gitungtong sa iyang abaga, gikan sa alas 12 sa udto hangtod sa alas 3 hapon. 3 ka oras ang pagbayad ni Kristo sa tanan natong sala, ug human niini siya miingon, natapos na. Makita nato kana diya sa Juan 19:30. Mao kana ang espirituhanong pagkamatay ni Hesus. Diin siya nahimulag sa Dios og Dios Espiritu tungod kay nahimo siyang sad-an. Pila ka bilyon o trilyon baka nga mga sala sa tanang katawhan sa kalibutan gitungtong sa iyang abaga o gipasangil kaniya. Busa si Hesus nahimong sad-an ug tungod niya ang Dios nga Amahan ug Dios nga Espiritu Santo nga walay kalipay sa sala mibiya kaniya. Nini nga panahon si Hesus misinggit ug miingon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Gibiyaan si Hesus sa Dios Amahan ug Dios Espiritu Santo tungod kay nahimo siyang sad-an ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan anaa kaniya
Tungod niini si Jesus nakabaton og espirituhanong kamatayon sulod sa 3 ka oras. Mao kini ang nakaluwas kanato. Ang bugtong buhat ni Kristo sa cross sa pagtubos ug pagluwas kanato. Dili ang atong buhat ang makaluwas, makauulaw kaayo kung ang tao moingon nga maluwas siya tungod sa iyang buhat o maluwas siya tungod kay matarong siya. Kana may usa ka pagpasipala sa buhat ni Jesus, sama ra nga miingon siya nga dili paigo ang buhat ni Jesus sa cross. Apan si Jesus miingon na tapos na, titilistay, makita ka na diya sa Juan 19:30. Buti pasabot na hingpit na ug wala na dapat idugang ang tao kay gitapos na ni Jesus. Ang tao igo na lang mutuo sa buhat ni Jesus aron siya maluwas. Busa si Jesus miingon diya sa Juan 11:25-26, ako mo ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang mosalig kanako bisan siya mamatay mabuhi siya. Ug ang tanan nga buhi nga nagasalig kanako dili na gayud mamatay. Motuo ba kita niini? Ug kun motuo kita nan mabuhi kita, maluwas kita ug makabaton kita sa kinabuhing dayon. Ang Juan 3:16 ngadto sa 18 nagingon, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak nga ni sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang paghahukman sa silot, kundi aron ang kalibutan maluwas pinagi kaniya. Ang mosalig kaniya dili paghahukman sa silot, apan ang dili mosalig kaniya hinukman na sa silot, kaya wala man siya mustuo sa ngalan sa anak sa Dios. Usab sa Juan 3:36 nagingon, ang mosalig sa anak may kinabuhi nga dayon. Busa higala kung nasabtan nimo kini karon. Ayaw na ipalabay kini nga panahon. Tumuo ka na kang Ginoong Hesus ug maluwas ka. Mga buhat 16:31. Pinagi lamang sa imong hunahuna. Kung mutuo ka kang Hesus, maluwas ka bisan sa usa lamang ka segundo. Si Hesus mingon, kung mutuo ka mo kanako, dili ko gayud kamo isalikway. Juan 6:37. Sa Juan 1:12 usab nagingon, apan ang tanang midawat kaniya sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Busa tuo kang Hesus karon higala, mao kini ang pinakamaayong desisyon sa imong kinabuhi nga magdala kanimo sa kinabuhing dayon kauban sa Dios. Kung buot ka nga modawat ng Ginoong Hesus, sunda kining yano nga pagampo. Ginoong Hesus, ako magatuo na kanimo, ingon nga akong Ginoo ug manluluwas. Salamat sa imong pagluwas kanako ug paghimo kanako nga imong anak. Labangi ako sa pagsunod kanimo sa matag adlaw nga pagkinabuhi. Himo ako nga tawo nga imong mahimutan, kini akong gipangayo o ginaampo pinagi lamang sa pangalan ni Jesucristo, akong Ginoo ug manluluwas. Amen. Higala kung ikaw nagampo niini karon, ikaw naluwas na sumala sa Tito 3:5, Episodos 8 ug 9, buhat 16:31. Ikaw anak na sa Dios sumala sa Juan 1:12, ikaw ana kang Kristo ug si Kristo ana sa imong kinabuhi. Juan 14:20. Mga kaigsunan, aduna kami espesyal nga awit alang kaninyong tanan. Si Jesus ang dalan sa kaluwasan, sa kanyang katawhan, sa kalibutan, giantos niyang tanan, ug iyang nagimayan, tanan niya sana sa katawan. Sa ibabaw sa krus, iyan siyang giantos, ang pagbayad sa tanang mga sala, ibuhat niyang tanan sa ibabaw sa krus, aron iyat ang matubos. Dili na bayran, bahandig mulawan, bisan atong buhat, walili ang tanan, buhat ng Jesus, ang angay tang saligan, alang sa atong kaluwasan.
sa ibabaw sa krus, iyang yung iantos ang pagbayad sa tanang mga sala, gibuhat ng tanan sa ibabaw sa krus, aron iyat ang matubos. Buhat sa Ginoo ang kaluwasan ko, ako'y nabuhat gawas lang sa pagtuo. Salamat yun, Jesus, sa imo nga kaayong ang kaluwasan na ampun ko. Sa ibabaw sa krus, iyan yung giantos ang pagbayad sa tanang mga sala, gibuhat ng tanan sa ibabaw sa krus, aron iyat ang matubos. Higala, kumusta? Ikaw anam na ba? Magsugat ni Jesus kung mo balik na siya. Kaluwasan niya na yun, ang kungyod mo na ba? Tuog kang Jesus, maluwas ka. Sa ibabaw sa krus, iyan yung giantos ang pagbayad sa tanang mga sala, gibuhat ng tanan sa ibabaw sa krus, aron iyat ang matubos. Sa ibabaw sa krus, iyan yung giantos ang pagbayad sa tanang mga sala, gibuhat ng tanan sa ibabaw sa krus, aron iyat ang matubos. Aron iyat ang matubos. Mga kahigalaan, mga kaigsunan, mao katong awit nga naguluhan, si Jesus ang dalan. Ang buhat lamang ni Kristo Jesus dito sa cross, mo'y bugtong makaluwas ka natong tanan. Amen. Mga higala, wala naman tayo panahon. Busa, manamilit na kami kaninyo hangtod sa sunod higayon. Sa samang oras, alas 2:30 hangtod sa alas 4 sa hapon. Adlawng Sabado o sa samang istasyon. People's Radio and Broadcasting Services, 97.7 FM Radio. Ubos sa pagdumala ni Pastor Mike Nyes. O sa iyang kaabag, di Jewel, ang atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Diyos. Manamilit na kaninyo. Kini ang inyong mga alagad sa kahanginan, Pastor Federico Andoy. Pastor Roel Gallo. Magaingon, ang Diyos magauban kanatong tanan. Bye. Bye.